sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa mga nakatutok ngayon sa aking kwento. Una sa lahat ay kung mapipili mo ang aking sulat ay maraming salamat in advance. Kasi matagal ko nang gustong i-share ito sa lahat. Ilang araw ko din itong ginawa at pagpasensyahan ninyo na kung hindi ako masyadong magaling magkwento. Pero gagawin ko naman ang lahat para maintindihan ninyo ang gusto kong ibahagi sa inyo na totoong karanasan ko sa buhay. Dear Papa Dudut, ako po si Raven, nasa late 20s, part-time model, full-time employee ng isang bangko sa Makati. Dito ako nakatira sa Pasay City pero tubong Alaminos, Pangasinan ako. Noong bata ako, ay active talaga ang third eye ko at tuwing nakakakita ako ng mga multo ay lagi akong nagkakasakit. Pero napapansin ko tuwing kaarawan ko ay napapadala sa pagbisita sa akin ng mga nilalang na hindi nakikita ng normal na tao. Lumipas nga ang ilang taon, paramdam na lang ang ginagawa nila sa akin at simula noong mag-teenager na ako ay hindi na ako natatakot sa kanila. Tanggap ko na ang katotohanan na dalawang mundo ang ginagalawan ko. Ang normal na mundo at mundo ng paranormal. Papa Dudut, akala ko ay okay na ako pero hindi ko akalain na meron palang naghihintay na pagsubok sa akin. Natatandaan ko ang nangyari ito noong 14 years old ako, second year high school student. Bago kami mag-uwian ay nagrereklamo na sa akin ang kaibigan at kaklase kong si Janica na masakit daw ang kaliwang kamay niya. Kaya napagpasyahan namin ang kaibigan ko na si Polo na tumambay muna sa bahay nila Janica after class. Samantala nung nasa bahay na kami ni Janica ay aaminin kong nakakaramdam na ako ng kakaiba. Sumalubong agad sa akin ang isang masangsang at parang amoy ng nasusunog na laman. Hindi ako nagreklamo kasi ayoko namang ma-offend ang mga kapamilya ni Janica na maganda at mainit ang pagsalubong sa amin. Pero Papa Dudut, ang bigat talaga ng pakiramdam ko ng mga oras na yon. Tumingin pa nga ako sa aking paligid at baka merong kakaiba pero wala naman akong nakita noong mga sandaling yon. Buti na lamang at nawala din yon makalipas siguro ng 15 minutes simula noong pagdating namin. Sa kabilang banda ay pinagmeryenda naman kami ng mama ni Janica. Soft drinks at choknut, banana turon na siya mismo ang gumawa at nagluto. Yun kasi ang negosyo nila sa tapat ng bahay nila. Ang magtinda ng sari-saring pagkain na pangmeryenda. Merong turon, banana Q, kamote Q, pancakes at champurado. Anyway, pagkatapos magmeryenda ay nanood kami ng dance choreo sa TV nila. Magkahiwalay na sofa ang hinihigaan namin, magkabilang gilid. Ang gilid ng TV ay kortina at sa ulunan ko naman ang electric fan. Kada gumagawi ang hangin banda sa kortina ay nakikita ko ang ninyo sa taas ng cabinet nila. Natanaw ko din mula sa sofa ang double deck nila. Kaya ninyo lang ang tawag ko kasi hindi ko siya masabing santo kasi iba ang itsura niya. Isipin mo itim ang katawan niya, itim ang damit tapos pula ang mata. Oo, mukha siyang santo ninyo pero hindi siya mukhang banal. Samantala noong mga sandaling yon ay umalis ang mga kapatid ni Janica para mag-basketball doon sa court. Ang mga magulang naman niya ay busy noon sa pagtitinda sa labas.
Kaya kami lang ang naiwan noon ni Polo sa loob. Si Janica naman nasa labas naglalaba. Nung una'y wala pang kakaiba hanggang sa nakaamoy ulit ako ng masamang amoy. Tinanong ko si Polo kung naaamoy niya yon, pero wala daw hanggang sa pagkagawin ng hangin sa kurtina at nakakita ako ng nakapulang babae. Nanlilisik ang mata habang nakangiti. Nakatabi siya sa ninyo at parang interesado siya sa amin. Paglingon ko naman sa kusina ay nakita ko naman na nakatayo ang isang lalaking nakaitim. Maputla at nanlilisik din ang kanyang mga mata habang nakangiti. Since may third eye nga ako ay alam ko kung ang nakikita ko ay isang multo o tao. At dalawang multo ang nakikita ko ng mga oras na yon. Nung una ay binala ko pa sanang huwag pansinin, pero nang titigan ko ulit yung dalawang multo, bigla na lang nagdugo ang mga mata nito at ibinuka nila ang kanilang mga bibig. At doon nagsilabasan ng pula at itim na likido at habang sumusuka sila ay nagsisimula na rin silang lumapit sa amin ni Polo. Papadudot dahil sa nakakatakot na eksenang yon ay napatayo talaga ako noon sa takot at inaya si Polo na lumabas kasi alam kong may mangyayaring masama. Agad namang sumunod si Polo sa akin kasi alam niyang may third eye ako. At kapag ganun ang kilos ko, ibig sabihin ay may nakikita akong hindi normal. Dali-dali kaming lumabas ng bahay at pinuntahan namin si Janica. Samantala sinabi ko kaagad kay Janica na may nakita ako at alam din niyang active ang third eye ko. Biglang nanghina si Janica at sinabing huwag matakot, magdadasal daw kami. Makadiyos kasi ang pamilya niya at active sa simbahan at yun na nga, naghawak-hawak kami ng kamay. Pero hindi natapos ang prayer ni Janica dahil bigla siyang umiyak. Binuksan agad namin ang radio nila at pinatugtog ang worship songs. Pero mukhang naabala lang yung mga multo. Lalo na dahil pinaglaruan ang volume pataas at mamaya ay biglang hihina. Hindi na kami mapakali, nabulabog na rin namin ang ibang mga kapitbahay. Tumindi ang amoy ng masangsang pati sina Polo at Janica ay naamoy na rin. Maya-maya ay nahimasmasan na kaming lahat nang pumasok ang mga magulang ni Janica sa bahay at naamoy nga din nila ang masangsang pero sa halip na magpanik ay nag-spray lamang sila ng air freshener. Nagpasya na kaming umuwi ni Polo pagkatapos noon. Maggagabi na rin kasi noon at tiyak na hinahanap na ako ni Mama. Pero papadudot, pagka-uwi ko ng bahay ay pansin kong mataas ang lagnat ko at sobrang bigat ng balikat ko. Binaliwala ko na lamang yon dahil normal na sa akin yon kapag nakakakita ako. Mamayang kaunti ay may naramdaman na ako sa aking kwarto. Habang nakahiga ako sa aking kama ay natanaw ko mula sa madilim na parte ng kwarto. Malapit sa aking paanan ang isang imahe ng babaeng nakapula. Mamayang kaunti lumutang ito at lumapit sa paanan ng kama ko. Muli ay nakita ko yung red lady na nakita ko kanina sa bahay ni Janica. Nanlilisik ang mga mata niya sa akin pero sa pagkakataong ito ay hindi siya nakangiti kundi galit ang ekspresyon na nakikita ko sa mukha niya. Bakit mo ko sinundan? Ano bang kasalanan ko sa iyo? Tanong ko sa nilalang na yon, hoping na makikipag-communicate siya sa akin through telepathy. Pero hindi siya nagsalita at sa halip ay bigla niyang dinakma ang mga paa ko at akmang hihilahin niya ako pababa sa aking higaan. Pero nagpapalag ako at kumapit ako noon sa metal grill na headboard ng aking kama. Tapos ay nagsisigaw ako. Hanggang sa bigla akong nagising. That time ay 10:00 na ng gabi. Bangungot lang pala ang lahat. Dahil maaliwalas ang kwarto ko at bukas ang pinto at sa labas ng kwarto ko ay bukas ang ilaw ng koridor. Mamayang kaunti ay pumasok na si Mama at may dala itong basong tubig at paracetamol. Pinainom niya ako ng gamot para daw bumaba ang lagnat ko. Nang mga sandaling yon ay mainit pa rin ang pakiramdam ko at irritated pa ang mga mata ko. Pero nakahinga ako ng maluwag kasi kasama ko ang mama at papa ko at pareho nila akong inaalagaan ng mga sandaling yon. Mamayang kaunti chinek ko ang aking cellphone at nagchat sa akin si Polo na hindi daw siya makatulog dahil parang may nakatingin daw sa kanya. Binangungot din daw siya.
Sabi niya sa akin ay may nagpakita daw sa kanya na lalaking nakaitim tapos ay pinagkakakagat at nilapa daw nito ang kanyang katawan. Kitang-kita raw niya sa panaginip kung paano nito dinukot ang bituka at mga lamang loob niya. Halos maiyak nga siya sa sobrang takot nang ikinuwento niya sa akin yon. Samantala ay sinabihan ko naman siya na huwag siyang mag-alala at huwag siyang matakot at pinayuhan ko lamang siyang magdasal sa Panginoon. Kinabukasan inabalitaan na lang namin sa room na sinapian daw si Janica mga bandang 12:00 ng gabi. Galit na galit daw ito at tila may hinahanap siyang isang tao. Walang iba kundi ako. Na-attract sa akin ang espiritu sapagkat active ang third eye ko. Nadala ko daw yon sa bahay nila Janica. Sabi ng pare, pagpasok mo pa lang kasi sa bahay nila Janica, kapansin-pansin agad ang salamin na bungad, which is masama talaga, lalong nagiging negative ang iyong tahanan. Sabi ng pare kina Janica may isa daw silang kasamahan dito sa bahay na malakas ang third eye at nadala daw ito. Alam kong ako ang tinutukoy ng pare at kaya daw sumasakit ang kaliwang kamay ni Janica sapagkat napamahayan na daw ng masamang espiritu ang ninyo na naalala ko ay putol pala ang kaliwang kamay. Hindi na rin daw kasi ito nalilinisan magmula ng pangyayaring yon. Samantala dahil sa nangyari ay parang hindi na naging maganda ang trato sa akin ng mga magulang ni Janica. Nang pumunta ulit ako sa kanilang bahay kaya nag-decide na lamang ako na umalis na lang kaagad. Hindi naglaon ay nagkalabuan na kami ni Janica. Umiwas na rin kasi siya sa akin. At saka nagbago na rin ang pag-uugali ni Janica. Para siyang naging sinto-sinto. Naging ganon si Janica simula ng masapian at syempre naramdaman ko na ako ang sinisisi ng pamilya niya kung bakit nagkaganon ang kapamilya nila. Sa kabilang banda papadudot isang araw ay nagulat na lamang ako nang makita ko yung ninyo sa loob ng bahay namin. Nakapatong siya sa ibabaw ng mesa namin at dahil doon ay nagpanik ako at agad kong tinawag noon ang mga magulang ko. Wala na si Papa kasi pumasok na ito sa trabaho kaya si Mama na lamang ang naabutan ko sa bahay paggising ko. Ma, ano pong ginagawa niyan dito? Bakit nandito yan? May panik na tanong ko noon sa aking ina. Nakita ko lang yan sa tapat ng bahay natin. Hindi ko alam kung sino ang nag-iwan. Sagot naman sa akin ni Mama. Kina Janica, yang ninyo. Itapon nyo na yan ma, ang sabi ko. Pero dahil sa relihiyosa si Mama at deboto ng Birheng Maria at Santo Niño, ay abot langit ang pagtutol niya sa sinabi ko. Alam mo ba yung sinasabi mo, Raven? Itatapon mo ang Ninyo Jesus? Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo? Masiguro nga ninyo yan, pero maniwala kayo sa akin. Hindi yan banal. Pinamamahayan niya ng masamang espiritu, sagot ko naman sa aking ina. Pero papadudot nagmatigas noon ang aking ina at nanindigang hindi niya itatapon ang rebultong yon. Kaya ang ginawa ko ay naligo ako at nagbihis at nang malingat ang aking ina ay kinuha ko ang ninyo at sinilid ko sa aking bag dahil ang plano ko ay ibalik ko ito kina Janica. Pero pagdating ko sa bahay ng kaibigan ko ay nagulat ako kasi walang tao na doon sa bahay nila. As in bakante na ito. Siyempre nagtaka ako. Buti na lamang at mayroong kapitbahay na lumapit sa akin at doon ay ikinuwento niya sa akin na lumipat na raw sina Janica sa probinsya. May naikwento rin siya na nabaliw daw si Janica dahil sa naging pagsapi sa kanya ng masamang espiritu. Siyempre nakaramdam ako ng lungkot at parang inusig ako ng aking konsensya. Kung totoo mang ako ang nagdala ng masamang espiritu sa bahay nila para sumanib doon sa weirdong ninyo, nakaka-guilty talaga sa part ko. At dahil sa wala na nga sina Janica ay nagpasya na lamang ako na itapon na lamang ang ninyo sa basurahang nakita ko sa kanto. Ang akala ko papadudot matatapos na ang bangungot ko pero nagulat ako kinabukasan nang makita ko ulit yung ninyo sa loob ng bahay namin sa ibabaw ng altar namin ng mga santo. Gulong-gulo ang isipan ko kung paano ulit yon napunta sa bahay namin pero wala na akong magagawa kasi napansin kong parang alagang-alaga na si Mama doon sa ninyo. At kahit na putol ang kamay nito at weird ang itsura ay dinadasalan pa rin ito ng mga magulang ko. At yun na nga ang simula ng lahat ng kababalaghan sa bahay namin.
Nagsimula na magpakita sa akin yung babaeng nakapula at yung lalaking nakaitim dahil ako lang ang may third eye sa pamilya namin. Ako lang ang ginugulo nila. Madalas silang nanggugulo sa panaginip ko at napapanaginipan ko na ako lang ang pinaglalaruan nila. Yung mga magulang ko at kapatid ko ay never silang nagparamdam. Katunayan ay para pa nilang pinoproteksyonan ang pamilya ko. Pero ako ay palaging nalalagay sa alanganin ang buhay. Simula kasi nang dumating ang ninyo sa bahay, naging masasakitin ako. Palagi ako nilalagnat sa tuwing nagpapakita sa akin ang mga multo sa ninyo. Nagkaroon din ako ng sakit na UTI tapos ay nabalian pa ako ng buto sa paa nung mahulog ako sa hagdanan. Isang buwan din akong pumasok sa school nang nakasemento ang aking mga paa. Kaya bago pa ako mamatay ay nag-decide na lamang akong mag-dorm. Noong una ay ayaw pumayag ng mga magulang ko sapagkat malapit lang naman daw ang bahay namin sa eskwelahan. Pero sinabi ko naman sa kanila na doon ko lang kukunin sa allowance ko ang ibabayad ko sa dorm. Sa huli pumayag na rin sila. At sa awa naman ng Diyos ay hindi naman ako sinundan ng mga multo sa ninyo noong magsimula akong mag-dorm. Akala ko ay matatahimik na ang buhay ko. Pero nagkamali ako dahil nakikita ko na tila sinundan ako noong lalaking nakaitim na isa sa dalawang multo ng ninyo. Pero hindi nila ako masapian o masaniban dahil ayon sa albularyong nakausap ko ay malakas daw ang spirit ko. Pero ang delikado naman daw ay yung mga taong malapit sa akin. Kaya hanggat maaari daw ay umiwas daw ako sa ibang tao kung ayaw ko raw na may masaktan. Dagdag pa ng albularyong nakausap ko noon, sobrang eager daw ang mga multo sa ninyo na mapahamak ako dahil kapag nangyari yon, yung enerhiya daw na buwabalod sa akin ay masisip-sip nila na magiging dahilan para lumakas daw sila. Kaya simula noon papadudot, palagi akong nagdodoble ingat at saka lalo kong tinibayan ang pananampalataya ko sa ating Panginoon. Isang araw habang nagpa-participate ako sa Filipino folk dance. Pero sa kalagitnaan ng practice namin ay biglang pinahinto ng teacher namin yung tugtog. Nagkakagulo na pala sila sa bleacher. Yung top 1 kasi namin sa klase na babae na seatmate at kaibigan ko ay bigla na lang daw tumitirik na lang ang mata at nanigas habang umiiyak at sinasabing huwag siyang iiwan. Ayaw niyang sumama. Dahil doon ay lumapit ako para tumulong sa kaklase ko. Halos 5 kaming humawak sa kanya kabilang ang teacher namin. Tulong-tulong namin siyang binuhat at dinala sa klinik. Dumating ang mga magulang niya, ang tatay niya ay ministro sa isang malaking relihiyon dito sa Pilipinas. Nung kumalma siya ay ikinuwento niya ang lahat. Tanghali pa lang daw ay may nakikita na siyang sumusunod sa kanyang lalaking nakaitim at unti-unti siyang nakakaramdam ng hilo at panghihina. Hanggang sa performance namin sa PE nang dumaan sa harap niya ang lalaking nakaitim at pilit daw siyang isinasama nito. Naalala ko tuloy yung sinabi ng albularyo sa akin. Mamayang kaunti sinabi niya sa buong klase namin dahil daw sa akin kaya daw siya sinaniba ng lalaking itim. Dahil ako raw ang gustong kunin nito pero hindi nito magawa dahil nga sa taglay kong kapangyarihan. At nagbanta pa raw ang lalaking itim sa kaklase ko na hanggat hindi raw ako namamatay, hindi raw titigil ang panggugulo niya sa mga kaklase ko. Pero syempre nung una ay hindi maniwala ang mga kaklase ko sa mensahe di umano ng lalaking itim sa akin. Kaso papadudot dumating ang araw kung saan ay nagkaroon ng mass school possession. Yung maraming estudyante ang sinaniban at naibalita pa nga ito sa 24 oras noon. Nagkagulo ang buong eskwelahan dahil sa mga nangyari sa section namin at doon na naniwala noon ang mga kaklase ko. Ang epekto nito ayon iniwasan nila ako. At para wala nang mapahamak pa sa mga kaklase ko ay nagpasya na lamang akong huminto na lamang sa pag-aaral noong taong yon at uulit na lamang ako sa ibang eskwelahan. Samantala inulit ko ang second year sa ibang school pero nakatira na ulit ako sa bahay namin. Araw-gabi kasama ko ang mga multo ng ninyo. Nagpapakita at nagpaparamdam sila sa akin pero hindi nila ako magawang saniban o sapian. Hindi rin nila sinasapian ang pamilya ko lalo na ang mga kapatid ko. Siguro baka katulad ko din sila. Unknowingly ay malalakas ang kanilang spirit although sarado ang kanilang mga third eye.
Samantala ay nagkaroon ng acquaintance party ang mga second year sa bago kong school. 7 p.m. nag-start ang party at abala ang lahat. Magkasama sa party na ito ang high school at college students. Sa cover court din ng school ito ginanap. Around 10 p.m. nang biglang magkagulo sa kanang bahagi ng cover court. May kaklase akong babae na nawalan ng malay. Actually hindi siya basta kaklase ko lang, seatmate ko siya. Kinailangan siyang dalhin sa clinic. Bilang bahagi ng student council sa bagong school ko, isa ako sa kasamang nagdala sa kanya. Noong nagkaroon siya ng malay, sinabi niya sa school nurse na may dumaan daw na matangkad na lalaking nakaitim sa harapan niya. Kasabay na nito ay may malamig na hangin na dumampi sa mukha niya at nawala na siya ng malay. Sa puntong yon, Papa Dudut, lumapit na mismo ako sa simbahan at pinayuhan akong lumapit sa isang monsenyor na kilalang exorcist. Nang maaprubahan ng diocese na hiningan ko ng tulong ay nagsagawa ng exorcism sa akin. Gumawa rin ng paraan ng monsenyor na yon para mapaalis sa mga multo sa ninyo sa akin. At ang nakikita raw niyang solusyon, ang pag-surrender ng nasabing curse item sa simbahan at pangalawa ang voluntaryong pagsasara ng aking third eye. Dahil doon ay agad kong sinunod ang sinabi ng monsenyor sa akin. Dinala ko at isinuko ang sinasabing curse item, ang rebulto ng ninyo. Pagkabigay ko sa kanila ng sinumpang gamit ay agad itong binigyan ng orasyon ng monsenyor. Pagkatapos ay sinara niya ito. Sumunod niyang ginawa ay ang pagsasara ng aking third eye. Matagal ang naging orasyon hanggang sa kalagitnaan nito ay nahilo ako at nakatulog. Pagising ko ay normal na ang lahat. Hindi na ako nakakakita ng mga multo at mga nilalang na dati kong nakikita. Sa wakas ay sarado na ang aking third eye. Kaya laking pasasalamat ko noon sa monsenyor na tumulong sa akin. At simula noon ay naging normal na ang buhay ko. At eto na ako ngayon matapos ang maraming taon ay nakatapos na rin ako ng pag-aaral. Nagwo-work ako ngayon sa isang bangko dito sa Makati at nagpa-part-time akong TV and print ads commercial model. Minsan na rin po akong sumali sa mga male pageants at nananalo naman ako. Anyway, pagkatapos ng pagsasara ng aking third eye ay wala na akong nakitang mga multo at wala na ring sinasaniban sa mga taong malapit sa akin. At dahil sa naging karanasan ko ay mas napalapit ako sa Panginoon. Walang araw at gabing hindi ako nagdarasal at naging aktibo ako sa mga aktibidades ng simbahan. Papa Dudut, eto lamang ang maibabahagi ko sa inyo. Sana'y mabasa niyo ito. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Raven. Maraming salamat Raven sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Kapag usaping demonic possession ay ugaliin talaga nating hinga ng tulong ang simbahan dahil sila lamang ang nakakaalam kung paano ito malalabanan. Ang demonic possession ay isang pananampalataya sa mga relihiyon tulad ng Kristyanismo, Islam at iba pa. Ayon sa mga pananampalataya, ang demonic possession ay nangyayari kapag ang isang demon or evil spirit ay pumasok sa isang tao. Narito ang ilang mga paraan para mapigilan ang demonic possession. Manalangin, magdasal at humingi ng proteksyon sa Diyos o sa mga banal. Pangalawa ay mag-ayuno. Mag-ayuno upang i-purify ang sarili at humingi ng tulong sa Diyos. Ugaliin din ang pagbabasa ng mga banal na kasulatan tulad ng Biblia. Ugaliin din gumamit ng mga sagradong bagay tulad ng holy water, palo santo o mga relic. Humingi ng tulong sa mga eksperto tulad ng mga pare o mga espesyalista sa mga espiritual na mga issue. Umiwas din tayo sa mga occult at mga demonic na aktibidades tulad ng paggamit ng Ouija board, pagdalo sa mga ritual na mga demonyo o pagbabasa ng mga libro tungkol sa mga demonyo. Palakasin ang iyong pananampalataya, pag-ibig at pagpapatawad. At umiwas sa mga negatibong emosyon tulad ng galit, pagkainis at pagkabalisa. Palakasin ang mga positibong emosyon tulad ng pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa. Sa mga paraang nabanggit ay maiiwasan natin na tayo ay linlangin ng mga kampo ng Diablo. Palagi nating tatandaan na walang pinakamalakas sa sanlibutan kundi ang Diyos lamang. Siya lamang ang ating tagapagligtas.
Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa ibang mga horror stories. Ang Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.